Attorney, ano po yung nagtulak sa inyo para tumakbo itong 2025 senatorial election? May nag-alok po ba sa inyo na tumakbo or yun po ba itusang loob po ninyo? Kusang loob ko dahil hindi ko masikmura ang korupsyon at hindi tayo pwedeng pumayag na walang lumaban sa korupsyon. Una kami lumabas sa hakbang ng maiso January 28, 2024 sa Davao, kasama si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang pangunahing issue na ating kinabanan noon ay yung huwad na People's Initiative at peking chapter change na isinusulong ng ating mga tiwaling mambabatas. Hindi natin pwedeng kalimutan yun sapagkat buhay pa yung usapin yan. Tinago lamang nila, tumitsyempo lang. Tatandaan ninyo, ginagamit nila yung akap. AIX, wala pang akap nun. Wala pa yung kakambal ni AIX. Si AIX pa lang. Ginagamit nila yung AIX na ayuda, magpapatawag ng isang buong basketball court, puno ng tao, pila, bibigyan ng kakarampot na pera. At meron doon yung attendance sheet. Attendance sheet, lagay mo pangalan mo, address mo, pirma. Yung pahinang yun, i-attach nila doon sa petition nila. Yun ay garapalang pagbubudol. Kaya pumirma at naglagay ng pangalan yung mga naglagay na sumulat doon. Kasi sabi nyo attendance eh. Pirma ka muna, tapos doon ka na, pila ka, kukunin mo yung ayuda. Atahasang pagbubudol yun. Linabanan natin yung kasama ang hakbang ng maisong sa pangunguna ni Pangulong Duterte. And I believe we were successful because February of the same year, may linabas na survey ang Pulse Asia, I think Pulse Asia, na nagpakita 88% rejection ng mamamayang Pilipino sa any attempt to amend, revise, or repeal provisions or overhaul our Constitution. At ang sagot ng Pilipino ron, no. Hindi ngayon, hindi kahapon, hindi bukas, hindi sa darating na panahon. Huwag niyong galawin ang ating sakigyang batas. Kaya medyo umatras sila ron. Pero nagpatuloy yung political persecution laban kay Pangulong Duterte. At papunta rin yan kay Inday Sara Duterte kung ano na impeachment. Pero tahimik sila dito sa 6.325 unconstitutional budget trillion sapagkat higit na malaking usapin ito. At gusto nilang mamatay na yung usapan dahil naipit na sila, nasukol na sila, na-corner na sila. Kaya tayo nagpunta sa ating Korte Suprema. So, ito yung mga pruweba ng korupsyon na dapat nating labanan. Kandidato ka o hindi, dapat lahat ng Pilipino merong tinig sa usapin nitong unconstitutional 2025 budget. Napakalaking halaga. 6.325 trillion pesos. Ganun-ganun lang nila sinasalaulat. Magpapasaka ng panukalang budget base sa Blancong Bicameral Conference Committee report. Tahas ang pagbubudol yan. Hindi ko masikmura yan. At alam ko, ako ay kinatawan lamang ng higit na maraming Pilipino na mas galit at hindi masikmura ang ginagawang pagbubudol sa ating araw-araw. At bukod pa dyan, last year, sinabi nila, pag 2 years pa lamang sa administrasyon, gumastos na sila ng 500 billion pesos more or less, ginastos daw nila sa flood control programs. At ang bilang nila, 5,500 flood control programs. Lumubog ang Bicol eh. 200 inosenteng Pilipino, patay. Nalunod. Bakit? Ninakaw yung perang intended for flood control programs. Katanggap-tanggap ba yun? Ni walang nag-sorry, ni walang humarap at umangkin ng pananagutan. Yan ang inihingi natin, yung transparency and accountability. 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa korupsyon. Hindi katanggap-tanggap. Kailangan nating labanan ito. Kaya ako'y nagdesisyon na tanggapin ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon at labanan ang korupsyon sa Senado. Attorney, sabi niyo nga po, against tayo dun sa AIX at saka yung akap na pinapamigay nila. Kasi sa tingin din naman po ng marami, pansamantalang, kumbaga hindi naman yung pangmatagalang tulong.
sa palagay po ninyo, ano po kaya yung pinakamaganda na pwede nating itulong sa mga kababayan o sa mamayang Pilipino para umunlad pa yung ekonomiya at turismo ng ating bansa? Huwag nilang hipuan yung kaba ng bayan. Huwag nilang lustayin yung pondo nating mga Pilipino. And again, sa kagaya na sinabi ko, higit na malaki ang nauuwi sa korupsyon. At this morning, ang mabuting mayor ng Baguio City, si Mayor Benji Magalong, ay nandoon sa Senado. At dinidinig nga yung tungkol sa issue ng ayuda, yung AKAP o yung IH o pareho. At tama lang na nandoon siya dahil pareho kami ni Mayor Benji. We are aligned in our advocacy na labanan ng korupsyon. Kaya siya nandoon, pinapaliwanag niya. Alam niyo, walang papel dapat ang mambabatas eh. It is not among the core function of a legislator to be giving away ayuda. Whether it be AKAP, IX, or 4Ps, or TUPAD. Wala silang pakialam dyan. Wala silang mandato dyan. Gusto mo palang mamigay ng ayuda, sana kumandidato kang gobernador, o kaya city mayor, o kaya municipal mayor, o kaya ay barangay captain, sapagkat ang trabaho ng mambabatas ay magbalangkas at magpasa ng batas, hindi mamigay ng ayuda. Hayaan mo ang DSWD, hayaan mo ang Provincial Social Welfare Department, hayaan mo yung City Social Welfare, yung Municipal Social Welfare, even ang barangay. Alam ng barangay kung sino yung mga nangangailangan talaga ng tulong. Huwag nilang pakialaman yan. Obviously, ito ay isang legalized vote buying. Huwag natin itong pahintulutan. And I agree with you. There is no proven societal benefit itong AKAP at IX. Wala. Maghanap kayo kahit isang tao o isang pamilya na kayang magpatotoo o magbigay ng testimonial na dahil sa AKAP at IX, bumuti ang kanyang buhay o bumuti ang buhay ng kanyang pamilya. Wala. Wala. Sapagkat ito ay pansamantala, binibili ang inyong dignidad, pagkatao, self-respect, ang boto, pati na ang kinabukasan ng mga pamilya ninyo. Huwag tayong pumayag. Okay, maraming salamat po, 925. So, meron pa pong gusto magtanong? Sige po.